Yun na lang yung pagluto ko ng ng mac and cheese ko. Simple, the best. Sabi nga nila, kung anong simpleng mga ingredients, yun ang pinakamasarap. Ayan, o. Mura lang to, 200 grams na cheese. 30 lang nabili ko, nag-on sale. Kaya mura. Ayan, ganyan lang yan. Tingnan niyo, oh. Ayan, ganyan lang yung mac and cheese ko. Alisin natin yung medyo tubig, gatas niya. Ano natin yan, ano ba yung sabi? Ng konti lang. Kapag malapot na, tsaka pwede na. Hello guys, nandito tayo sa bahay ngayon. At nagprepare ako ng pagkain ng anak ko sa mac and cheese. Iboboil ko muna yung macaroni. Tapos andito yung nabili ko, oh. Ano lang naman, bumili lang ako ng ng bigas. Ayan, green na green tayo, no. Para makita niya ako sa video. Ayan. Bumili mura ngayon yung celery. Ang bala ko lang talagang bilhin is bigas. May nakita akong mga mura, kaya binili ko na rin yung gusto ko. Ano lang ang nagastos ko, wala pang 100. Ayan, ito celery, oh. Green na green, oh. Ganda pa, oh. Tapos bumili ako ng toothpaste. Mumurahin to na toothpaste. Ano lang, sana yung 24, mura. 25 na mangga, oh. Maganda, oh. Natatakam ako sa mangga. Tsaka yung bigas ko. Ayan, magluluto muna ako ng prepare ko yung yung mac and cheese ko muna. And then, mura lang ang macaroni pasta rito, pang sa 10. 11 pala. Murang-mura. Kaya bumili ako. Kailangan ko to kasi paborito ng anak ko is mac and cheese. Kaya dito natin ilagay. Ayan. Ayan. Halos kalahating kilo to. Iluluto ko is 250 grams. Mauubos niya yan. Ay matapong yun sa sa mga ganitong mga style. Kaya kung hindi niya naubos ngayon, minsan nagluluto ako kalahating kilo para sa kanya lang yun, ha. Kung hindi niya maubos, may papahinga siya mga 2 or 3 hours, i-continue niya ulit. Ayan, hinaan natin yung apoy. Ipapaano natin ito, hinaan natin yung apoy. Mag-ano tayo, adobo. Ayan, mag-aadobo ako. Nakuha ko na, natatad ko na yung manok, hita ng manok. I-prepare ko na ngayon. At ngayon, prepare ko na yung ko. Ano ba yan? Yung manok ko. Lalagay ko muna yung natatad ng manok ko rito. Yan. Mahirap talaga kapag yung camera. Yan, tinagtad ko na dalawang klaseng manok, dalawang hita ng manok yan. Ano yan? Mura. Mga kasi 4 na piraso 30. Kaya dalawa na lang to, may 15 lang yan. Murang-mura. Nag-on sale yung groceryhan, kaya bumili ako. Yan, tapos i-prepare ko yung
muna. Tapos, yeah. Lagyan natin yun dyan. Igigisa muna natin yung manok. Igagata natin adobong gata ng manok. Prepare ko na ngayon. Gugutom na yan ako eh. Mamaya pa ako magsasaing kasi hindi pa luto. Ay, kailangan lutuin ko muna tong adobo na mga kalahating oras. Tapos magsasaing ako para tamang-tama mapaghintay yung sirain ko. Mantika, oh. Mag-isa ay muna tayo, maglagay muna tayo ng sibuyas. Yan. Tingnan niyo kung paano ako mag-adobo. Yan, oh. Yan natin ng mantika. Aray! Tapos, sibuyas. Lagay tayo ng bawang. Wait lang yung bawang. Nagtatago yung bawang ko. Maganda talaga sa adobo kapag nilagay mo fresh na bawang kaysa yung powder. Kasi maamoy mo talaga yung bawang kapag ginigisa mo. Ang bango. Ayan. Ayan. Isa natin itong ko. Kailangan natin temperature is lakasan natin ang temperature. Ayan. Tago natin ng pizza. And habang nililisa, lagyan natin ng toyo para umitim. Hindi puting-puti yung adobo natin. Tapos may lagyan natin ng tubig. Gusto ko kasi ginataang manok, may masabaw. Ulamin ko to ng ilang araw. Sa akin lang naman to, ayaw na anak ko eh. Para sa kanya yung makanchi. Ayan. Yun. Ayan. Lagyan natin yung toyo. Hindi ako kumakain sa labas ngayon. Tipid. Mahal ng gasolina ngayon. Diyos ko po. Tapos yung salary. Hindi tumataas. Lang dito sahod. Ang mura ng sahod dito sa Czech. Sabi ng asawa ko, 20 gross salary sa Czech Republic, mga local or foreigners, 22,000 lang. Kaya huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi nga may kumikita ng 80,000 or 60,000. Wala yun dito. Pwera lang kapag manager ka sa kumpanya, COO, yun ang mga salary mo dito. Kasi yung yung manager ng kumpanya, yung presidente ng kumpanya, kaibigan na asawa ko, tinanong niya kung magkano sahod niya. Sabi niya, malit lang daw yun, 100,000. Yun ang sahod niya. Kasi siya president, COO yung bang big boss ng big boss lang yun, hindi siya ang may-ari.
ng kumpanya ng Mitsubishi na ako ng Mitsubishi. Mercedes. Ayan. Kaya, ang laki sabi kong ganon. Malit lang daw yun. Kung minsan sumasahod daw siya na 116,000. Malit lang yun. Ayan. Pero yung mga workers, sabi niya, mga government workers or mga factory workers, mga 22,000 lang na sinasahod. Ayan. Kung wala kang absent kapag nag-absent ka, nagkasakit ka, siyempre, hindi nila babayaran yung yung hindi mo pinasok. Mauutak na rin mga rito, kumpanya, no? Absent ka sa trabaho, yan? Hindi ka nila babayaran. Tapos absent ka ng absent, tatanggalin ka nila. Ayan. Kaya kahit may sakit kayo, pwede lang kapag nagpa-doktor kayo, isang buwan nagkasakit kayo, okay lang. Pero kung madalas kayo magkasakit, tatanggalin nila kayo. Kahit na magpa-doktor kayo, pakita nyo yung resibo ng doktor na talagang may sakit kayo, ay katapos sa una o dalawa na ganun ang ginagawa ninyo, kahit na wala kayong sakit, nagpapadoktor kayo, yun ang pinapakita nyo, mapagbibigyan kayo ng kumpanya. Pero kapag isang taon, nakita ng may-ari na puro absent kayo, tatanggalin nila kayo. Kaya delikado yan. Kaya wag kayong mag-absent kung contract worker lang kayo rito. Yung mga local na rito, tinatanggal nila, kayo pang na contract worker na sakitin kayo, katapos halos hindi kayo magkapagtrabaho, tatanggalin kayo ng may-ari rito. Kasi yung kaibigan ng asawa ko, ganun tinanggal siya. Niya, sabi niya sa kumpanya, may sakit daw siya. Iyon naman pala, hindi naman siya may sakit. Nagbabakasyon sila ng mag-asawa sa ibang bansa, katapos ang patakaran niya, 2 weeks vacation. 2 weeks vacation. 2 weeks absent, may sakit daw siya. Ayan, sa isang buwan, ilang araw lang ang pasok niya, ipinasok niya. Kaya nung sa hospital siya pumapasok kasi. Parati siyang sabi ng ang dahilan niya, parating may sakit. Kahit na sinisipon, hindi na niya pumapasok. Ayun, sipon lang yun hindi na pumapasok. Kunting sakit ng ulo, hindi na rin pumapasok. Ngayon, yung asawa niya, nagyaya na bakasyon sila sa ibang bansa. Ayun na naman, absent na naman. Ang sabi niya sa kumpanya, may sakit na naman siya. Nung pala, bakasyon. Kaya, nung nakita nung pinapasukan niya, sabi niya, parati ka na lang nagkakasakit. Sabi niya, ganito, sabi na may-ari ng kumpanya, huwag ka na lang pumasok, sabi niya, mag-stay ka na lang sa bahay kasi may sakit ka sabi nilang gano'n sa kanya. Yun, naghanap tuloy siya ng trabaho. Ganda-ganda nga ng trabaho niya kaya tinanggal. Nurse siya sa hospital. Ayun. Hindi ko yung hospital na parati ka may sakit kapag nakita nila sipon-sipon lang, siyempre tatanggalin ka nila. Tinanggal siya. Ngayon, nung tinanggal naman siya, maganda yung kapag tinanggal ka ng pinapasukan mo, may makukuha ka. Babayaran ka nila. Sa labor, pumunta ka doon, sabihin mo, naghahanap ka ng trabaho, wala ka pang mahanap, mga 1 buwan na o 2 buwan, wala ka pa rin mahanap. Ang gobyerno ngayon, ang susuporta sa'yo, mga 6 to 8 months na babayaran ka ng gobyerno nila.
ayun, makakatanggap ka. Parang, ano yata, kung magkano sinasahod mo noon, bali, mga, magkano, 65% ang ibibigay ng gobyerno nila dito. Yun ay papasahod din sa'yo. 65%, kung ano ba ang sahod means, 25,000, 65% lang ibibigay ng gobyerno sa iyo. Hindi lahat na 25,000. Malaki na rin yun halimbawa hindi ka pa nakapaghanap ng trabaho mga 6 to 8 months. Malaki na rin yun. Yeah, ayan, kakaano ko, tingnan nyo, ayan, gusto kong mga ganito, ipiniprito ko muna sa toyo. Kasi kapag itim na itim niya, ay yung bang namumuti, pangit tignan. Ayan, ipiniprito ko muna sa toyo. Ngayon nga naman, ang gagawin ko, yung mac and cheese ko, naluluto na. Nakakadada ko sa inyo. Ayan, alisin natin yung alisin ko yung sabaw niya. Alisin natin ang sabaw. Balik tayo sa kwentuhan natin. Lagyan natin ng tingnan niyo. Yan yung makikita ko. Tsaka yung adobo ko. Lagyan natin ng milk yung mac and cheese ko. Milk lang yung ilagay ninyo sa mac and cheese ninyo. Okay na yan. Huwag na kayong gumastos kung ano-ano pang mga yan, nasusunog na yung ko. Anayin ko muna. Babaan ko ng temperature doon. Para masarap. Itong mac and cheese ko, lagyan natin na paminta na powder. Tapos powder na rin, bawang. Ayan. Kung gusto niyo lagyan ng kung ano-ano seasoning ng ninyo, okay lang. Sa mac and cheese ninyo. Asin, kung anong gusto nyo seasonings na ilagay ninyo. Kung may business kayo, huwag nyo sabihin kung anong inilalagay ninyo. Secret ingredients. Ganon yung mga malalaking kumpanya. Hindi nila isinishare yung mga ingredients nila. At lagyan natin ng cheese. Ayan, gayahin nyo na lang yung pagluto ko ng ng mac and cheese ko. Simple, the best. Sabi nga nila, kung anong simpleng mga ingredients, yun ang pinakamasarap. Ayan, mura lang to, 200 grams na cheese. 30 lang nabili ko, nag-on sale. Kaya mura. Ayan, ganyan lang yan. Tingnan niyo, ayan, ganyan lang yung mac and cheese ko. Alisin natin yung medyo tubig, gatas niya. Natin yan, ba yung sabi? Ng konti lang. Kapag malapot na, tsaka pwede na. Pakuluan yan. Maganda nga kung malakas yung apoy kapag nagluluto kayo ng mac and cheese para mawala kaagad yung milk niya. Lalapot. Ayan. Kaso nga lang, ingatan niyo baka masunog sa ilalim. Ay, yung manok ko naman, nasusunog na sa ilalim. Na prito na, Gusto kong prituhin yung balat niya. Ayaw ko yung namumutla. Ayan, para may leukemia. Namumutla. Ayan. 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 Kailangan nyo ng ganyan lang yan. Ayan, okay na yan. Okay na, i-serve na natin sa anak ko. Serve na natin sa anak ko. Lagyan natin sa plato, baka ay makaso siya, in hospital pa siya. Kaya, yan. Lagyan natin dito. Tignan ninyo, dito.
Baka masunog. Dito. Yung sibuyas ko. Baka masunog yung ano ko rin. O dito na lang kaya siya kumain kaysa naman sa dito. Kapag lang naman eh. Ngayon, lagyan natin ng ano to. Ayan, cheese. Ayan, tapos ilagay natin sa sa ibabaw. Ganyan silang kumain magamay na nasa kaldero. ganyan sila kapag ano, binibigay ko buong ganito. Yung buong ganito, okay na yun sa kanila. Tara, ibigay natin. Siya pa nga. Ayan. Be careful. It's hot. Ayan, kain na. Hindi ako nakabili ng drinks. Huwag na. Yan. Ayun, ayusin natin dito. Kasi nagugutom na rin ako. Ay, yung ano ko pala, oh. Munti ko na makalimutan yung manok. Inadubo kong manok, oh. Ayan, piniprito ko, oh. Piniprito ko muna, katapos lagyan ko yan ng sabaw mayat na yan. Para may kulay. Ayan, ganyan lang yan. Lagyan natin na ng sabaw. Palambutin natin. Tapos, mga kalahating oras, tayo ay, ulamin ko yan ng ilang araw, mga 2 or 3. Habang iniinit yan, masarap. Itong ano ba yung tawag dito? Ginataang manok. Ganyan ako maggata. Masarap yan. Ganyan ako maggata kasi nagdi-deliver ako doon sa Taiwan sa mga factory workers doon sa kasi may business ako dati doon sa Taiwan. Nagdi-deliver ako sa mga factory, mga contract worker, mga ilan sila to, minsan iba-ibang factory ko, minsan 100 katao, 2 katao. Kaya sanay na ako magluto ng mga iba't ibang putahe. Katapos, nasanay na rin ako sa iba't ibang complaint. sa araw ay isang buwan mong kaka-deliver. Halimbawa, isang daang kataong umorder sa akin. Magdi-deliver ako. Puro complaint. Ate, sabi nila ganon. Matabang. Ate, sabi ganon. Maalat. Alam ko ng mga reklamong yan. Buti minsan nainis na rin ako kasi siyempre sinasabi nilang totoo. Sabi nila, pero kaibigan ko sila, sabi, ate, sabi ganon. May nag-complain. Sabi lata yung kanin mo. Lata yung kanin mo, pero okay lang sa akin. Sabi niya ganon. Pinagtatanggol nga kita doon sa factory. Sabi niya ganon sa akin. Upo, parang naantindi ng puso ko, no? Kaya kumisan, kung order siya, dinadamihan ko ng kanin yung order niya. Kasi kapag umorder sila, maramihan, yung kumpanya nagbabayad sa akin. Yung sa opisina. Ayan. Kaya kapag nagdi-deliver ako, nilalagyan ko ng pangalan, binibilang ko, katapos yung agent ko, yun na dinadamihan ko ng kanin. Kasi kailangan sa mga factory worker, kahit na adobo lang ang i-deliver mo with rice, sapat na yun. Kasi sa mga Pilipino sa Taiwan, yung mga nagtatrabaho, mas mura pa nga yung pagkain ng mga Chekwa, may gulay na, 3 klaseng gulay, katapos sa ibabaw ng kanin may pork chop na. Kaso nga lang, ayaw nilang kainin, hindi raw masarap. Gusto i-request nila sa kumpanya na kung pwede, ang tagaluto ay mag-deliver is Philippine food. Ayun, ay butuhan yan sa factory.
ng mga Pilipino, may isang presidente doon kung sinong kukunin nila na magdi-deliver sa kanila. Tatlo yan pagpipilian. Ako isang Pilipino rin na Pinoy siya, at saka isa pa. Medyo ako doon sa isa, medyo kaibigan ko yung presidente ng kumpanya, presidente ng mga Pilipino, malapit siya sa akin. Parating nakakautang ng mga alak sa pwesto ko, doon sa shop ko. Sabi niya, ate, sabi, i-request kita, sabi niya gano'n, na ikaw ang magdi-deliver sa amin. Walang problema, ako ang presidente. Makikinig sila sa akin, sabi niya gano'n. Ayun, ni-request nga niya, sabi niya, ayaw namin yung isa kasi, yung kaibigan ay yung kasamahan naming Pilipino. Ang yabang niya, sabi niya, porkit ate niya may-ari ng Pinoy store, sabi niya gano'n. Ang yabang niya, sabi niya gano'n. Ayaw namin sa kanya. Sabi niya, yung isa naman daw, ayaw din daw nila. Sa akin sila, lumapit sa akin. Ayun, nanalo ako sa bidding. Bidding yan Kung saan ka, kung sinong, kung malakas ka sa mga presidente ng mga kumpanyang mga Pilipino. Kasi, lahat ng mga kumpanya, kung halimbawa 1,000 sila doon or 500 katao, isang factory, sa mga Pilipino, may mga presidente yan Presidente ng mga Pilipino lang Doon ka lalapit. Kasi siya makikipag-usap doon sa opisina sa factory na iririto ka. Ganon yung mga kaibigan ko rin na may-ari ng mga shop. Ganon ang ginagawa lumalapit din sila sa mga presidente ng Filipino group, community group. Yun. This is here. Put it all. I know what you're searching there. You think I don't know? Whose cellphone this one? Okay. Kaya ngayon, hindi naman ako makapag-deliver dito sa Czech Republic kasi halos walang mga Pilipino rito kukunti. Magdidili sa isang lang na ko rito, 2 or 3 or 20 katao lang. Malulugi ka kapag nag-deliver ka sa kanila ng pagkain. Kaya doon sa Taiwan, maganda yung bidding na ganyan, yung maramihan. Kasi kung 2 or 3 lang, talo ka sa gasolina. Oo. Kaya nung nagbidding, ang dinideliveran kong mga kumpanya 5 or 6 hanggang 10 minsan. Yung pasampo, mga lang yun, tagsa 10 pirasong katao, 10, mga ganyan. Kaso nga lang malalayo. Umuwi na rin ako kasi at least isang lutuan na, isang deliveran na. Kaso nga lang, ang naano ko, yung pagdi-deliver. Na-disgrasya dyan ako sa sa kaka-deliver noon. Sa mga iba't ibang factory kasi mabilisan yan kapag na-late ka sa pag-deliver, napapagalitan ako parati kasi nalilate ako sabi ko nung talagang